Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Alas 2:04 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahanungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa na magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang programa Bantay Banwa. Biyernes ng edisyon kita Mayo 30, tuig 2025. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Inyong inyo alagad kag anchorman Joseph Paul Noblesa Taros. Lulupot kita sa buong hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton nga pagpangalagad mga kabiyanan, gatag kita sa inyo sang updates sa nagapadayon nga palarong pambansa 2025. Kag mga kabiyanan, update man mga kabiyanan sa personnel nga kung nadumduman sa aton mga tagpalamati, ang ini nga personnel assign ini siya sa Dumangas District Jail. Pinatudlo ini siya sa isa ka drogista nga involved sa baligyaanay sang illegal nga droga. Pinagpatigayon sang drug test. Patigayon sang drug test mga kabiyanan ang Bureau of Jail Management and Penology sa mga personnel sang Dumangas District Jail kag nagwa nga positibo ini siya sa paggamit sang illegal nga droga. Hindi bot silingon nga nag-positive kamo na dayon ang basihan. May confirmatory test pag na. Pero same sample. Una dapat i-sindiwan sa aton mga tagpalamati usually kung mag-positive dira ang drug test result, may confirmatory test pero same sample. Kaya tinagwa nga positive siya sa paggamit sa illegal na droga. Munang dako nga problema, no? Gid na nga problema bangod sampaw-sampaw nga kaso ang pag-atubangon sang personnel. Ito daw sa ano bala? Career mo ya butang mo sa risk para lang sa pag-intra sa illegal nga aktibidad. Pero wala niya gid na pinsaran ngati sa pag-intra niya sa illegal nga aktibidad. Butang naman sa alang-alang ang iyang trabaho kag posible ni siya makakasa serbisyo. Ni base man sa pagpaking-angot naton kay Jail Senior Inspector Juniven Ray Umadhay, spokesperson sang BJMP Region 6. Diragid nagasulod ang problema. Una, kung hindi ka kontento sa sweldo mo. Ikadua, kung nagapangita ka sa ibang bagay or ibang ways nga maka-income ka, wala ka na nagapaminsar kung illegal ina or legal ina. Pero yung nakita natin kung nag-positive siya sa paggamit sa illegal na droga. So, nagabaligya siya siguro or
siyang nagadala sang supply. Tapos ang nagakatabo dira kung ano man ang income niya, tingin nabakal niya man sang para masustenir ang iya bisyo. Ang imong sweldo sina kulang pa. Kung kada adlaw ka dira nagagamit ano na lang matabo sa imo. Muna dapat gid nga maintindihan sa aton nga mga tagpalamati nga gid sang maayong madudot kining illegal nga droga. Kanugon sang training mo, pila mo katubig na serbisyo. Kung may pamilya ka, maluluoy gid ang pamilya. Paano na lang sila? Paano na lang ang mga nagasalig sa inyo? Mga kabataan. Man guro gusto luyag mo ni makita sa mga kabataan mo muna nga dapat bisan ano matabo umrag ka mo sa insakto. Bisan ano pa nga tentasyon na nagasulod nag-aabot sa inyong pangadlaw-adlaw nga pagpangabuhi pilion yung gid nga mag-ubra sa insakto. Yung pag-ubra sa insakto hindi mo man mabatsagan subong pero sa mga masunod na mga inadlaw tinuig kita mo nga muni ang rason muni ang bunga sa pag-ubra sa insakto. May padya ginaya nga nabahulat sa pero kung nag-ubra ka naman sa sala mabot mo ng time na ibalikan ka mo hindi man na yung sasan mo yan maanad ka na lang yan sa pag-ubra sa sala hindi ginawa mo ng insakto. Ari pag ito may isa diri ka page may 5,100 followers ini siya kinanglanta ni siya tapnaon kay kadamo sang nag-share sang post niya nga ang Iloilo City kuno posible ipaidalom liwat sa GCQ. Nadumduman yun General Community Quarantine wala ni sang kamatuoran papuhag-puhag lang ini mga kabyanan ang nakita naton sinigin repost niya ning story sa isa ka kuha niya bala ang text begin post sa iya nga page pero tinuig na niya nakalikan nabutang sa page niya nga posible ang Iloilo City posible pa idalom liwat sa GCQ tama niya kabahol ning ginaubra niya no namin nga mapasakaan sang kaso bla ginagamit niya pa ang picture ang litrato sa isa ka radio station man diri sa Iloilo kagti si Mayor Triñas gidyang ginaano nila diyo why ano niya aligad pa niya nga 2020 post nga niya nga dumduman niyo sa una mga ECQ GCQ ECQ why na niya subong kaya balaan mo ang MPAX madasig maglatod pero nagkapati kita nga makaya ni bantayan na pa makaya ni i-monitor sa aton nga mga health experts at the same time sa aton nga mga local government units. 2020 pa nga balita. Hindi namin kung masampulan. Pero pinagusto nilang mga ang July 14 is 2020 nga news. Kuha niya sa page niya. Aging ginbutan niya sa page niya. Kag pagwaon nga recent ini nga balita or recent ini nga information nga ginpagwa sang Iloilo City government kag nagkapati kita nga wala sa kamatuoran. Bibing mga netizen nato no, maging responsable kamo sa paggamit sa social media. Hindi ni halampangan nga karon ang iban dira nga may ginakulbaan bala mga mali-malion naton nga mga kauturan basi bala nga dasig sila nga makulbaan hindi ko makita nila mga GCQ nga ni dumduman ko gid ni siyang una May 2020 ano pa ni sa nadumduman ko may mga restrictions pa pero matamat na ni nagagawa ang mga kauturan natin. Dapat ma-realize ini sa mga kauturan nato no basagi ka mo sa maayo basagi ka mo anay di ka mo anay mag share
Okay, nakita ko, kadamo sa nag-share, 165 shares na. Nag-share ba o ang mga nag-share pag hindi guro dapat sampulan man, no? Duti, why gid sila nag-validate, anay? Amo nang dapat gid nga tandaan sa aton nga mga kauturan before nyo i-share ang any information nga makuha ninyo. Make sure ninyo nga insakto ang ina balita. Kasi magka-cause ka mo sang panic, magka-cause ka mo dira sang pagkabalaka sa mga kauturan natin. Hindi naton gamiton ng social media para nga papuhag-puhag kita sa mga kauturan natin. Kita nyo na ang post nga na, no? Nga UGCQ, liwat ang Iloilo City, wala inasang kamaturan. Pero namin nga masampulan. Katorse minutos magaligid sa taknang alas 2 sa hapon. Sa ibang panaton nga balita, mga kabinan ang 3rd Infantry Division Philippine Army sa ulog sang ilay ka-51 nga founding anniversary. Ang kaiwatan gid pangunahan ni Major General Michael Samson, ang commanding officer sang 3rd Infantry Division. Kaupod si Lieutenant General Roy M. Galido, Philippine Army, ang commanding general sang Philippine Army. Ang tema sang sining founding anniversary, 3rd ID at 51, matatag na kaagapay ng mga mamamayan sa kanluran, gitnang Visayas at Negros Island para sa bagong Pilipinas. Ipabati na to sa inyo mga kabiyanan ng mensahe ni 3rd Infantry Division Commander Major General Michael Samson sa pagsaulog sa 3rd ID sa 51st founding anniversary. I die in the three dawn's light, shining on my country. You who will see it, welcome it for me. Do not forget for me. Do not forget those who fell during the night time. These words echo across generations, a solemn reminder that people didn't come at a great price. They are secured through the valor of those who stood against adversity and laid down their lives so that others might rise with hope. Thanks to the sacrifices of our soldiers and the support of our stakeholders, civilian agencies and friends, we have brought that long-awaited dawn to our people. The region that has suffered from conflict now thrives beneath the banner of peace and stability. This triumph is not ours alone. It belongs to every soldier who bore the burden of service, to every grieving family of our fallen heroes who suffered the consequences of living without their father, to every community that chose unity over division, to every Filipino who dared to believe in a brighter and more harmonious future. Mula nang itinatag ang 3rd Infantry Division noong 1974, ito ay nanatiling matibay na sandigan ng ating bayan. Sa gitna ng mga banta mula terorismo hanggang mga kalamidad, hindi natin pinili ang takot. Sa halip, tayo ay naging tanglaw na nagbukas ng landas tungo sa kapayapaan. Sa bawat hakbang ng ating marcha, sa bawat tagumpay at pagsubok, ang ating division ay hindi lamang lumaban. Ito ay nagtagumpay, nagbago at hindi pang tumibay sa paglipas ng panahon. 5 dekada ng paglilingkod, 5 dekada ng pag-aalay ng sarili, ang 3rd ID ay hindi lamang hukbo ng kasanayan, hindi hukbo ng puso, na sa bawat bigong itulungo at pawis na inilaan, tayo ay nangarap, lumaban at sa huli, naging tulay upang iahon ang rehiyon mula sa mga hamon ng panahon. At this juncture, allow me to share with you the milestones we have proudly achieved in this part of the country after 51 years of relentless service. Your 3rd ID has accomplished the following: all community guerrilla fronts, including regional vertical units,
have been dismantled. Third ID helped secure peace and order in central and southern Mindanao during the height of secessionism in the 1970s and 1980s. All CTG influenced areas were cleared. They have not reclaimed even an inch of our territory, and we thwarted the attempt of the Obusiyak group to maneuver in the Visayas, highlighted by our successful military operations in Bohol in 2017. Bohol and Cebu were among the first provinces in the country declared insurgency free. Negros Island was declared under a stable internal peace and security status in 2023, with Panay Island soon followed. Numerous law enforcement support missions and humanitarian assistance and disaster response operations have been successfully conducted. Hindi lamang seguridad ang ating may pagdulot, kundi pati ang kaunlaran ng rehiyon. Because of these victories, Western Visayas and Negros Island region emerged as one of the fastest growing economies in the Philippines, with Western Visayas being the only region outside Luzon with a poverty incidence rate below the national average of 10.9%. It has led the country in economic growth since 2022, while Central Visayas consistently ranks among the nation's top-performing regions, and these accomplishments affirm a timeless truth. Peace is the foundation of progress. Kapag may kapayapaan, may kaunlaran. And yet, amid these successes, let us never forget those who fell during the night time. The brave soldiers who gave their all, so that this generation could awaken to a land of peace and prosperity. Their sacrifice is etched into the very soil we defend, the life we protect, and the peace we cherish. Today, we do not merely celebrate victory. We reaffirm our commitment to protect what has been won. We stand firm in our oath to the nation and honor those who came before us by ensuring that their sacrifice were not in vain. To those who now witness the dawn, welcome it for them. Carry forward the legacy of peace, prosperity, and unyielding patriotism. That, above all, is the greatest tribute we can offer. Ang ating tema ngayon, Third ID at 51, matatag na kaagapay ng mga mamamayan ng Kanluran, Gitnang Visayas at Negros Island para sa paging Pilipinas. Sa tunay ay tunay na sinasailalim sa ating panata. Hindi lang tayo nagpapagtanggol ng bayan, hindi katuwang sa pagbuo ng mas magandang Batian si 3rd Infantry Division Commander Major General Michael Samson. Nagalayo na sang nilapot sa 3rd ID. Kita na ito ang dako nga improvement sa mga areas na sakop sa 3rd ID kung insurgency ang pag-istoryahan. Kadamo na sa mga nagkadadakpan, kadamo na sa mga na-neutralize, kadamo na gid sa mga nagsulungkan. Nagpadayon ang commitment, padayon ang pagpursige sa 3rd Infantry Division with the leadership ni Major General Samson na papason ang problema sa insurgency sa area nga sakop sa 3rd Infantry Division. Kintagaan man pagkilala sa 3rd ID, ang mga stakeholders, mga local government units na nangin aktibo, nangin mabinuligo sa mga efforts sa Philippine Army para nga tinluan ang mga lugar na apektado sa insurgency. Ang naluyan ko gid sini mga kauturan ng mga kauturan naton ng mga babayi. Kasi may iban sa ila nagsulod sa New People's Army, yung mga istorya nga tiyang iban sa ila ginahimuslan dapat mauntat na yung problema, dapat mapukan na yung mga rebelding komunista na nagapang-abuso, nagapang-ilkil sa komunidad. Hindi natin pagpahanugutan na brainwash ang aton nga mga kulturan dira, mga pamatanon naton. Ang
future nila, tamo pa sila sa pwede maubra. Hindi gid pag risko, hindi gid pag itugyan ang futuro sa sining mga rebeldeng komunista. 23 o 24 minutos magaligat sa takna alas 2 sa hapon. Sa aton nga pagbalik, updates from palarong pambansa sa bahin sa Ilocos Norte. Ang aton nga pagpapatuloy. Kabalik lang ang programa Bantay Balwa. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan. Pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaling maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where infected tenants, baon tayo ng botan, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas naguhugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. For 53 years, the people suffered from heartless communist terrorists who killed thousands and are killing thousands more. They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and ISL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered for genuine peace and development. Together, victory will be ours. Mga kababayan, narito na ang mabuting balita. Magtatayo dito sa atin ang mga pabrika. Ang mga walang hanap buhay ay magkakaroon ng hanap buhay. Ito ay patunay ng pag-unlad ng ating bayan. Makaraan ng 5 taon, Mga kabarangay! Marami nang nagkakasakit dito sa atin dahil sa usok galing sa pabrika. Dahil sa dumi ng ilog, nagkakamatay ng mga isda na nagkasusok. Hindi na natin magamit ang ilog sa ating mga patubig. ang pag-unlad ay hindi dapat sumira sa kalikasan. Sa halip, ang pag-unlad ay dapat magpayaman sa mga likas na pinagkukunan at hanap buhay ng nakararaming tao. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Uy, ako ba yun? Kung tunay kang lalaki, ito ang alak para sa'yo. Ay, ako ba yun? Gusto mong pumutik? Ha? Ako ba yun? Duduguan ang babaeng nakita sa madilim na eskinita. Hindi ako biktima, manika, produkto. Babae ako. At ako ang magpapasya para sa sarili ko. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty.
Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Uy, Judy! Sarang eto ni Elma. Parang tulala ka dyan. Mama, tulungan mo ako. Akala ko tita mo. Sumama naman ako. Tapos sarap niya ako. Anong gagawin ko? Pumunta sa inyong barangay o Police Women's Desk o sa DSWD na may serbisyo para sa mga biktima ng rape. Ang rape ay labag sa human rights at ng anti-rape law. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now, it's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Lola, ano po nangyari nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa araw-araw? Nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa, tinangka niya na kunin na kaagad ang lahat ng ginto na iiitlog pa ng gansa. Eh di namatay po ang gansa, Lola? Tama. Eh di wala na pong gansa na magbibigay sa kanya ng gintong itlog araw-araw. Yan ang aral natin na nakuha sa gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Ang ating kalikasan ay tulad ng gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Magpapatuloy ang ating pakinabang sa mga gubat, mangroves, coral reef, dagat at sa kalikasan kung ang mga ito'y aalagaan at pagyayamanin, hindi sisirain. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunang ito. M, 1, 2, M. Pahatuhos, balikat ulo, itapetan, may mga susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Sana'y tinaki ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng may sustansyang vitamin A panlaban sa infeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Ayon, pampabuhay ng dugo at muscles. Ayodin, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA at ng himpilang ito. Ang sumitsit ay pangmanghang, ang sumipot ay pangbunghang, ang babae sa lansangan, huwag hiritan kundi galang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag hiritan kundi galang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Kuya Bistik, bakit mo pinuputol ang bakawan? Panggatong bitoy.
Mabuti ang bakawan, maningas pag natuyo. Sabi ng teacher ko, mahalaga daw ang bakawan. Oo. Sabi ng teacher ko, dito nangingitlog, lumalaki, at nagpaparami ang ibang mga isda. Pati alimango sa mga hipon. Bakit sa kabilang barangay, ginawa ng palaisdaan at resort ang bakawan nila? Kaya nga raw umuunti ang nahuhuli nating isda at mga lamang dagat dito. Dapat daw, parusahan ang mga namumutol ng bakawan. Sabi ng teacher mo yon? Hindi. Sabi ni Lolo yun. Lagot! Ayan na si Lolo. Alagaan ang ating mangrove areas. Hindi mapapalitan ng fish pond, hotel at mga resort ang maraming pakinabang ng mga tao mula sa mga mangrove forest. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Isang gabi, pauwi na sina Daisy at Eric galing sa sine. Eric, saan pa tayo papunta? Gabi na. Umuwi na tayo. Bakit? Anniversary natin ngayon. Tsaka sundali lang naman tayo sa motel eh. Ang kulit mo naman eh. Sinasabi ko na sa'yo na hindi pa ako handang makipag-sex. Tsaka paano kung mabuntis ako? Sus naman mo ako bahala. Sumama ka na sa akin. Kung mahal mo ako, patutunayan mo. Anong gagawin ko? Mahal ko siya pero ayoko pa talaga eh. Basta. Ano? Mali ka na. Sabi ko na sa'yo, ako bahala. Eric, saka na lang natin gawin to. Palagay ko, hindi pa talaga itong tamang panahon. At kung ako naman ang mahal mo, makapaghihintay ka, di ba? Isipin ang kapakanan, plano ang kinabukasan, abutin ang ninanais, hindi kailangang magtiis. Isang mapagpalayang mensahe hatid sa inyo ng Sentrong Sigla, Angat Pinoy 2004 at ng himpilang ito sa pakikipag-ugnayan sa Women's Media Circle Foundation. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas. Magtigil at gumalang, kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan. Pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaliin maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where infected tenants, baon tayo ng botan, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas nagugugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. 37 minutos, makakaligat sa taknang alas 2 sa hapon. Parayin ko muna nagapamati diri sa Japon sa programa Bantay Panwa. Ang Iloilo Provincial Health Office nag-release ng pila ka mga litrato. Napakita sa visible progression sa isa ka confirmed Mpox case sa probinsya sa Iloilo. Ang day 11 sang illness, so ano pa gid no? Triple gid ang pantal bla. Day 28 ara na nagpali na. Ang pasyente ano na ni siya, naka-recover na ni siya with no travel history, naka-recover na. Ang health officials padayon sa pag-monitor sa iyang mga close contacts ang tanan no nagapabilin nga asymptomatic. Ang anugid ang ginapangabay gid sa provincial health office nga magsunod gid kamuno sa mga health protocols, hygiene protocols para ma-prevent ang transmission sa monkeypox. Mag-triple gid ka kung ang sulalog pa lang daan o nilalain ka na no
chickenpox, subong monkeypox naman. Ano pagid nga sapat ning magalaton sa aton ba kaluluoy gid kita. Mo na ganing siling ko sang pandemic, nag work from home kita pila ka bulan gito. Labot kito sa pila ka tuig nga antos aton, di naton luyag nga maniwat pagid ang hindi nga problema mo na nga kung paano naton gin-handle, although different ni no, lain ni siya yang sahi yang monkeypox kumpara sa COVID-19. Pero kung hina-hina ang immune system mo, matasig ka malatnan sini. Pero ang pinaka-best gid nga obrahon naton, abot sa balay, sa nasiling na naton, dapat maghugas kita sa kamot, manibin kita before kita maghalubilo sa aton nga mga pamilya. Ang monkeypox, no, is transmitted pinagi sa direct contact alin sa mga infected individuals. Nalaki pa nini sa skin to skin contact, halok, hug, paghilawas, kung masahe. It can also spread through respiratory droplets, madugay nga face-to-face interaction, shared items kang isang tuwalya, sex toys, beddings. Ang kululbaan pagit sining virus pwede man mapasa sa mga nagubusong ng mga kauturan na to pakadto sa ilang bata, unborn child, or through contact with infected animals. Painful ang sintomas kini, masakit kag makatol nga rash, posible mag-appear sa genitals, sa itsura, sa baba, sa kamot, kag sa tiil. Nga may hilanat, sakit sang ulo, swollen lymph nodes, kag muscle aches. Ang infection may last for 5 to 21 days. Yung individuals can transmit the virus even before symptoms appear. Wala pa sang vaccine for Mpox diri sa Philippines as of the latest nga update. Okay, para ma-prevent ini sa nasiling na naton, avoid gid ang close contact sa mga symptomatic individuals. Department of Health also urges the public to avoid sharing personal items and observe precautionary measures sa mga matawo nga lugar. 41 minutos magkaligid sa takna alas 2 sa hapon. Sa pinakaulihin naton nga update sa 2025 palarong pambansa sa elementary, no? Sa elementary nagapanguna ang National Capital Region, 41 ka gold, 13 ka silver, kag 10 ka bronze. Sa Region 4A naman, nagapangaduha sila, no? 19 ka gold, 26 ka silver, 23 ka bronze. Nagapangatlo ang Western Visayas, may 17 ka gold, 18 ka silver, 17 ka bronze. Region 3 ang nagapang-apat. Muling Central Luzon, 14 ka gold, 12 ka silver, 14 ka bronze. Region 11, ang Davao Region, may 13 ka gold, 11 ka silver, kag 9 ka bronze. Sa secondary level naman, NCR sa gihapon ang nagapanguna, 60 ka gold, 52 ka silver, 34 ka bronze mga kaabyanan. Region 11 ang Davao Region, may 23 ka gold, 11 ka silver, 24 ka bronze. Region 4A, amuning Calabarzon, 20 ka gold, 35 ka silver, 32 ka bronze. Ang Region 6, ng Western Visayas, may 19 ka gold, 26 ka silver, 27 ka bronze. Nagapanglima ang Region 7, ang Central Visayas, may 16 ka gold, 19 ka silver, kag 27 ka bronze. Sa para games naman, Region 6 ang nagapanguna, may 23 ka gold, 21 ka silver, 14 ka bronze. Nagapangaduang Region 4A, Calabarzon, 13 ka gold, 16 ka silver, kag 10 ka bronze. Nagapangatlo ang Region 12, ang Soc Sargent,
8 ka gold, 4 ka silver, kag 7 ka bronze. Nagapang-apat ang National Capital Region, may 7 ka gold, 4 ka silver, kag 6 ka bronze. Nagapang-5 ang Region 11, among Davao Region, may 5 ka gold, 5 ka silver, kag 7 ka bronze. Nagahingapos na lang ning mga games, no? So bantayan ang mga masunod sina nga mga updates. Pati pila sa mga hampang nga ginabantayan gid ang basketball, no? Elementary kag secondary boys. Duwa ka puro silver ang nakuha nato. Kita sang dapat ikahuya, no? Dapat mangin proud gid ang mga taga Western Visayas sa nalabot naton. Sa elementary, naka-enkwentro nilang NCR, yung kapos lang. Sa secondary naman, ang Davao Region. Grabe, puro lagko gidyang ang taga Davao. Kasi anuhon mo to kapamuntos kung balan mong hampang nga basketball, isa gid sa strength mo dira kung dalagko ang imong players. Na-utilize gid nila ang ilang mga strategy, yung execution nila sa shaded area. Gid mature gid sa mga players, no? Hindi ang isa ng Western Visayas ka nagmay man. Pero kulang lang kita kag ang depensa gid sa Davao Region sa ulihing nga minutos. Pila lang gid ang na-score sang Western Visayas. Dira mo makitaan ang ginpakita sang Davao sang Western Visayas salin sa pag-eliminate nila sa NCR. Gin-eliminate nilang NCR mga kabyanan. After nga may eliminate nilang NCR, ang Calabarzon, ginperdi man nila. Basta nakasulod na sila sa finals kay ina. Paslawan na sila, no? Pero isa ni sa pinaka-taas na nga na-achieve sa basketball team sa Western Visayas. Ang last ni goal, kung di kita magsala, dugay na. Year 2000 pa. 25 years ago. Pero ang last nga mambal na to nga naka-medal finish kita 2017. Naka-cover kita sa to, no? Sa Antique. NCR to ang naka-enkwentro sa Western Visayas. Amuni sinday Jerry Abadiano para sa UP. Ang isa pa gid ka player nila na naghampang naman sa PBA pero subong naghampang siya sa MPBL, si Enzo Serrano. Ang mga players, pila sa mga players man sa Western Visayas, nagahampang naman sa UAAP, NCAA. Sinday Brian Sahon. Hindi ako makita, no, ang palarong pambansa. Palaagyan gidya sa mga kabataan na di may mataas pagin nga ginahandog sa ginpili nila nga discover sila kay may mga scouting coaches na nagalantaw, nagabantay. May makitaan ka sa potential, preferan ka nga maghampang sa Metro Manila. Kaya mas malapad ang opportunity, mas madamo sa opportunity kung maghampang ikaw sa mga college universities, no? Mga eskwelahan sa Metro Manila. Damo kasang pilian, pagdamo gidya sa oportunidad, kag ang exposure ko mas madamo pagid, mo makakita sa imong abilidad kag talento. Isa man ina ka way nga makagraduate ka, wala ka sa tuition, dako na ina na bagay para sa ginikanan niya. Sa paro na lang sa imong gininganan dirang lodging, tipo tang tabi pati lodging, board and lodging mo libre pa mga ulo allowance na lang. Na-imagine mo kung ano ka dako abuli gina para sa inyong ginikanan. Sa lamaron mo ay dali gabulig ka na sa ginikanan. Dapat muna ang paghampang dako gid ang mahatag oportunidad sa mga kabataan. Bilang man sa basketball, kundi sa tanan na sahi sa sport. Weightlifting,
gymnastics. Kung libre tuition. Balo na lang yung paminsaron. Hindi, muna mo pag kagban sila, may mga allowance man sila nga ginahatag. Kumbaga, ang problema na lang yan sa imong ginikanan. Kung iban mo pa nga kinanglanon, hindi na yung masakop. Hindi na yung madala sa mga perks mo. Iban sila yung labi ng mga offer. Labi na kung star player ikaw. Tapos, name your price. Pili ka lang. Tagaan ka sa kamuni, tagaan ka sa kamuni. Pero kung ako naman niya isa ka athlete, no? Ang goal ko yan na makasulod ako sa isa ka universidad, maka-eskwela ako sa libre, maka-public ako sa ginikanan ko. Mula na kasimple. Kung kung amo nang imong ando, nagapati ko malayo, hindi malabot. Bisan pang nalabot mo, grounded naman sa gihapon, tagahinam mo, humble ka sa gihapon. May mga kabataan man sa athletics. Kuhaan nyo base si Lexi Brooks sa una. Grabe na ang mga record ang break niya sa palarong pambansa. Subong successful. Ito muna, damo gidya opportunities. Basta magpursigi ka lang, basta mamati ka lang sa imong coach, kag may suporta ka gid halin sa imong ginikanan. Dako pag hindi na nga bagay sa imong paglabot sa imong mga handog. 50 minutos magaligad sa takna ng alas 2 sa hapon. Mga kabiyanan ng iban pagit ng mga balita patpato naton sa masunod edisyon sa programa 151. Ginasalamatan naton mga kaupdanan sa technical side. Rochelle Jones Otahero sa studio sa transmitter. Mr. John Magallanes. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa, taro sa Radio Pilipinas, Radio Publiko. Inyo na ba nga ang mga labing ihinga kasayura? Bulag, ublag, tugtog sa masunod naton nga pagkulubdanay sa Bantay Banwa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo,
damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas.